Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kasabay nito, ininspeksyon niya ang mga nasirang paaralan, gusali at iba pang infrastruktura na naapektuhan ng pagyani. Si Creselyn Catarong sa balita. Naglaan ng pamahalaan ng 100 milyong pisong pondo para sa pagkukumpuni ng General Santos City Hall at karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa rehiyon. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa General Santos City National High School nitong Miyerkules, Hunyo 10. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang mga nasirang pasilidad sa paaralan at iba pang infrastruktura upang matukoy ang lawak ng pinsala at mga kinakailangang hakbang para sa rehabilitasyon. Samantala, maglalaan din ang Department of Budget and Management ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga infrastrukturang napinsala sa Sarangani at South Cotabato. Ayon sa Pangulo, pinakamalubhang tinamaan ng lindol ang Sarangani Province. Bukod dito, makatatanggap ng tig 50,000 pisong ayuda ang bawat pamilya ng mga nasawi sa sakuna. Sa usapin ng kuryente, iniulat ni Marcos na nasa 85% na ng power supply ang naibalik sa normal. Gayunman, may ilang lugar pa rin hindi naaabot ng mga repair team dahil sa mga landslide at nasirang kalsada. Dahil dito, patuloy na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines ang mga helicopter upang maihatid ang pagkain, gamot at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa mga komunidad na hindi pa naabot ng mga sasakyan, kabilang ang ilang bahagi ng Glan Sarangani. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtugon sa mental health ng mga estudyanteng nakaranas ng lindol. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong. Naibalik na rin anya ang communication services sa mga apektadong lugar habang patuloy na inaayos ang supply ng tubig upang matiyak ang sapat na serbisyo sa mga residente. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pambansang pamahalaan sa mga lokal na opisyal upang mapabilis ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.